Mai, kaikele. Hello guys, so I'm here again, your PN vlogger in Finland, Chanitas, and Daddy Eljan. So for today's vlog, i-vlog natin yung about updates sa trabaho dito. Kasi nakita ko sa social media na marami nga daw trabaho dito sa Finland na in-offer for this year 2025. And so, anyway, ikaw Daddy Eljan, anong gusto mong sabihin? Hindi mag-apply kayo. Okay lang naman yung i-take as negative yung sinasabi ng ibang mga taga. Sa akin lang yan Huwag niyong i-take as a negative ang tawag dito. Basta, ano siya kung gusto niyo talaga yung mabago rin yung tawag nito, yung paligid ninyo, gusto niyo mabago yung trabaho ninyo, pwede naman kayo sumubok lang. Basta aralin nyo rin. Aralin nyo muna bago kayo pumunta dito. Mag-do some research. Ayun. So, sinama ko si Daddy Eljan sa vlog na to kasi family kami So, alam ko may share din siya sa vlog na to. Bukod sa akin. So, kasi nakikita ko dun sa nakita ko rin yan may mga comment dun na, nako, kesyo ganito, kesyo ganyan. Kumbaga parang nangyari kasi na di-discourage nyo yung iba possible na sa ibang mga Pinoy nangyayari yun. Pero hindi naman siguro sa lahat. Oo. So, yun nga, unang-una pag-uusapan natin yung trabaho. Kasi last year, nag-announce na ang Finland na magka-cut nga sila ng budget sa healthcare. Pero actually, hindi lang sa healthcare talaga yung naapektuhan. Halos lahat ng business industry dito sa Finland. Dahil nga, mas nagpondo sila sa military. So, ang update ngayon, so far, this 2025 of January, totoo yun. Maraming na layoff na mga kasamahan natin or other foreigners, kahit yung mga taga dito na bawasan yung oras or nawalan ng oras sa trabaho. Mostly naman, hindi ko lang alam sa iba, pero mostly sa lugar namin, sa workplace ko, ang halos nawalan naman ng trabaho doon ay yung mga part-timer. So, yung mga naiwan is yung mga permanent. And then, yun nga, yung regarding nga din sa kung maraming trabaho bang open dito. Well, hindi natin alam kung saan nanggaling yung source na yun. Baka nga naman mag-o-open itong mid-year kasi usually talaga pagdating ng summer, marami na talaga nag-hire. Sorry. So, ayun. Pero right now, as of this moment, wala pa kaming naririnig na balita or good news na marami talagang nag-hire. Especially sa caregiver, nurses, or cleaners. Siguro, may some na naghahanap ng workers pero hindi ganun kadami. Hindi, ang gawin nyo dyan, abangan nyo yung mga agencies na mag-hire na papunta dito. Sigurado naman yan. Hindi naman yan sila, kumbaga, pabor pa rin naman yan para sa mga Pilipino na, yung sinasabi kasi nila, 90K, 100K, tapos, ano na lang matitira. Alam ng mga taga dito yan, yung iba sasabihin yan. Ang liit niyan. Kasi depende yan Depende sa trabaho mo. Depende yan sa sitwasyon mo dito. Kaya siguro nasasabi nilang gano'n. Gano'n yung sitwasyon nila. Yun, kaya... Yun nga, tama si Daddy Eljan. Mag-search kayo dyan.
ng legit agency. And then, kung gusto nyo talaga pumunta dito sa Finland ha, and then abangan nyo na lang yung mga posting nila. And then do research talaga. Make sure na totoo yung ino-offer nilang trabaho. Kasi sa nakikita ko kasi, kaya siguro yung iba na mga nagkomento na hindi maganda dahil hindi rin naging maganda ang naging karanasan nila. Pwedeng ganon. Depende kasi yan sa karanasan eh. Kaya ganun na rin yung naging komento nila. Karanasan. So, karanasan. Tagalog tayo dito. So, kaya hindi naman natin sila masisisi din. Pero, ayun nga. Pero mas maganda, wag na lang sana nating i-discourage yung mga nangangarap na tao na gusto makapunta dito, yung mga Pinoy na gusto makapunta dito. Bigyan, kung sasabihan nyo na or bibigyan nyo sila ng mga insight na parang medyo pangit ang pamumuhay dito, sabihin nyo rin yung mga good thing. Sabihin nyo rin yung mga benepisyo na kung sakaling nandito kayo para mabalanse rin nila at sila na yung mamimili kung ano yung mas okay para sa kanila. Kung tulad ko, yung tungkol dyan, kung ikaw, skilled worker ka, welder ka, na mag-a-apply ka papunta dito, hindi yan katulad nung binabanggit ng ibang nagko-comment na, ganito lang kikitain. Skilled worker, malaki yung bayad nun. Malaki yung sweldo nun dito. Basta skilled ka, o kaya mga engineer. Pero depende nga yan. Maraming factor yan eh. Factor yan. Depende sa gastos mo. Paano mag-handle sa lifestyle. Sa lifestyle mo. Siyempre, encourage mo rin yung iba na, halimbawa, talagang sobrang kagaya namin. Nung una, nagsimula talaga kami sa scratch. Zero talaga. Halos walang siyempre, ang unang aalamin mo niya pag nag-a-apply ka yung placement fee. Kadalasan yan ang tanong eh. May placement fee ba dyan? Kasi wala naman talaga eh. Wala kang, kaya ka nag-apply pa abroad para kumita ka, tapos yung iba naman, hihingihan ka ng parang... Kaya, yung iba talaga, siguro yung iba nagsisisi dahil nga gawa ng may mga promises na trabaho para sa kanila pagdating dito. Alam mo yun, tapos pagdating pala wala, ganon. So, yun yung naging reason kung bakit naging negative sa kanila yung buhay nila dito. Yun. So, regarding din naman sa sinasabing 100,000 offer, yes, talagang sasahod ka more than that, 100,000. Actually, sabi nila, 100,000 yung kikitain mo and then minus pa sa tax. Actually, kung pagbabasihan yung yung standard na oras dito, di ba? 37.5 per week. Diba? Kung pagbabasihan talaga yun, sobra yun sobra yun dito. So, para sa inyo, sobra yun. Kung talagang yung standard na 115 hours per 3 weeks talaga, sobra pa ang sasahurin mo dyan. Actually, yung 100,000 na yun, na magiging net mo na yun eh. Hindi, minus tax na yun, minus na lahat yun eh. Kung i-convert mo, yun nga lang kasi ang problema. Hindi naman kasi peso yung pera natin na... Yung igagastos mo dito. Igagastos. Yun yung sinasabi, yun yung parang nagiging negative impact sa kanila. Kasi, nga, 100,000, pero yung upa, sabihin na natin 400, 500 para sa single. Yung ka lang, mga bed spacer, makakamura ka rin naman doon. Pero yung iba, nagbabayad ng 500, yun, 600 euros, tapos magkano ang sahod nila, ma-minus pa yung for example, yung hindi ko alam kung ano na yung updated na salary ngayon. Siguro na mga nasa 2,000 na. Or, sabi natin sa case, for example, sa case ni Daddy Elgin, diba, sabi natin nasa 2,000, ganyan. So, sa bahay kasi, ang bahay namin is 840. And then, magbibigay siya sa akin ng 420. So, yun naman kasi sinisingil ko sa kanya. Pero siya naman nag-go-grocery. Yung other, bills na like, sa bahay, insurance, electric bill, insurance, ganyan. Ako na. So, bukod dun sa, ito nga yung, dito ka magtataka. Kasi, bukod dun sa, bills namin, house bills namin,
may iba pa kang binabayaran. Okay. Pero meron pa din naman. Like, nakakapagpadala pa rin ako sa family ko. Siyempre, hindi naman ganun kalakihan. Minsan, hindi ganun kalakihan talagang may share mo. Pero, at least, kahit pa paano, di ba? Makakapabor pa rin sa inyo, makakaipon kayo. Pero kung malimbawang sobrang dami nyo talaga sinusuportahan, medyo kulang talaga sa inyo yung 100, o kaya pag sumahod kayo 100, tas kalahati mababawas, kulang talaga sa inyo. Kaya depende talaga yun sa sitwasyon ninyo. Yung mga gustong malakihan talaga, siguro mas maganda kung kayo mga engineer, architect, diba? Hindi kayo aangal. Sabihin natin, kung magpapadala ka sa Pilipinas ng 500, 600, malaki na yun. Sa isang buwan, malaki na yun. Tapos may masisave ka pa din. Panigurado ako may masisave ka pa din. Lalo kung hindi ka, kontento ka sa simpleng buhay. Kumbaga yung makakain ka, kung anong meron ka, tapos nagtatabi ka lang, and then bago ka bumili ng basta hindi ka maluho. Hindi ka maluho. In short, ganyan. So, okay naman. Hindi, ang tax, oo, malaki, pero ito yung maganda eh. Ramdam mo naman yung yung serbisyo nila eh. Makikita mo naman kung saan napupunta yung tax. Example na lang din sa amin. Nung nasa Pinas kami, hindi naman ako makakapagsuporta sa nanay ko o sa pamilya ko ng like magpaaral ng kapatid o ng pamangkin. Hindi ko kaya. Ko sa Pinas ako. Pang pamilya lang talaga. Pero nandito ako, nakakapag-support ako. So, yun yung dito napapasok yung kung nagsisisi ba ako o hindi. Ako hindi ako nagsisisi. Kasi nandito ako, nakatulong ako sa pamilya ko. Bukod pa doon, hindi na kami nag-iisip pa ng monthly para doon or yearly na tuition ng mga anak namin. Kasi ang laki din, magkano tuition? Sabi natin mababa na nga sa elementary yung nasa 25 to 30,000. Kung nasa private, kasi sa case naman namin kung bakit nasa private yung anak namin doon kasi nga may autism yung panganay namin. Hindi naman namin pwedeng ipasok yung anak namin yung isang anak namin sa government school. Syempre gusto namin sa public. Kasi gusto namin magkasama sila magkapatid. So, yun ang yun ang naging maganda dito. Hindi na namin iniisip yung plus nagte-therapy pa yun dun sa Diyan sa Pilipinas. Alam natin na ang therapy sa Pilipinas, bago kami malis, naging 850 na siya. Speech therapy. Bukod pa dun, mayroon pa occupational therapy. Bukod pa dun, mayroon pang every 6 months na check-up. Actually, hindi na nga namin na papa-check up. Napa-assess yung anak namin. Pero kung gusto nyo malaman, nasa 4,500 to 5,000 ng check-up. Unless na lang kung gusto mo talagang makalibre, aabutin ng 1 taon, 2 taon bago ma-assess yung or magkaroon ka ng appointment sa developmental pedia. So, yun yung isa sa nakaluwag sa amin. Yung isa sa pinapasalamat namin na nandito kami sa Finland. Oo, kasama pa namin lagi, mga bata. Oo, kasi kasama rin naman namin doon sa Kaya lang, parang iba yung dito eh. Sobrang hirap. Like, ako talagang nagtrabaho ko sa call center. Gabi yung pasok ko, tapos wala na akong buhay sa umaga. Like, sabi natin parang wala na talaga masyadong oras sa anak. Buti na nga lang, nakakalabas pa kami eh. Pero iba kasi, si Daddy Elgen sa Pasay siya, tas mga anak namin sa Cavite. So, bihira lang din. Alam mo, hindi katulad dito na trabaho kami 8 hours, 7 hours a day, and then may oras pa kami sa mga anak namin. Hindi masyadong yung kumbaga yung pagod na pagod, di ba? Tsaka hindi, ganito yun eh. Isa sa magandang kumbaga kagandahan dito sa Finland, yung mga bata libre sa pag-aaral. Yung allowance, wala pa, hindi pa namin nakukuha. Pero meron yun. Hindi man ganun kalakihan, pero
hindi ka na nga mag-iisip na babayaran mo yung tuition. Tapos, May allowance. kapag maglalakad sila, halimbawa, si Donald, umuwi na siya mag-isa eh. Hindi Galing natin sa school, nagagawa siguro sa mga Pilipinas. 14 minutes, 12 to 15 minutes ang lakad niya pa uwi. So, safe siya sa sa pauwi. Paglalakad, oo. Oo, may pedestrian, I mean, may siya, tawag nito? Ang tawag nito, may sidewalk. Oo. So, Malaki yung sidewalk. Yung mga sasakyan, hihintuan ka. Malayo pa lang hinto na yung mga sasakyan pag may tatawid. Kahit ano mangyari, hinto talaga yung mga sasakyan. So, sobrang, alam mo yun, Kasi hindi ka gaya sa Pilipinas, patay ka dyan. Magta-tricycle sila kahit na malapit kasi nga ma-traffic, mainit. So, no choice, kaysa lakarin, magta-tricycle sila. So, magkano din yung tricycle back and forth, diba? Ibuti sana kung anak lang namin, syempre may maghahatid sundo pa. Kumbaga, abala din sa naghahatid sundo. Ganun. Yun yung, advantage. Kumbaga, advantage ba tawag dun? Pero, para sa iba rin, hindi rin namin masabing, ito sinasabi namin, business experiences namin. Tapos, yun nga, syempre, sa Pinas, mainit, nga lang dito, malamig naman ngayon. Doble naman ang damit mo. Nakakapagod. Yun ang disadvantage yung madulas. Paglalabas ka. Oo. Pero may mga solusyon naman yun. Kung madulas, edi maglagay ka ng spike ngayon sa sapatos mo. O kaya bili ka ng sapatos na may spike. So, yung hirap talaga, yung angal, nasa tao yan. Depende kung saan ka nang galing. Kasi galing kami sa Pilipinas, galing kami sa wala. Ang dami ng Pinoy na nagtatrabaho sa sa Middle East, di ba? Magkano lang sahod? Kung yung iba doon walang angal yun, masaya na sila, kumbaga malaki na sa kanila yun. Diba? 30,000, 25,000, malaki na sa kanila yun, nakakabuhay pa sila ng buong pamilya nila, pero yung sinasabi niyo dito, lalo pa kung nandito sila, 'di ba? Mas makakatulong sila. Tapos ang maganda doon, talagang madadala mo yung family mo. Kumbaga, hindi mabubroke hindi mo dito kasi nung libre pa yung pagkain sa school. Hindi natin ramdam yung pagiging OFW talaga kasi kasama natin yung family natin, sinasabi nila na yung OFW malayo sa pamilya kasi kompleto kami, 4 na kami, masaya na kami Ganon. Kontento na rin kami kahit paano. Hindi kagaya sa Pinas. Alam niyo, sa totoo lang, medyo stressful din sa Pinas sinasabi ko lang yan hindi sa lahat sa yung ibang mga Pinoy na syempre dumadanas ng hirap. Yan na lang yung susi nila Huwag nyo naman kumbaga ang sinasabi namin, huwag i-discourage. Oo. Mayroong mga bagay na parang medyo hindi okay para sa mga Pinoy, pero tingnan na lang din natin sa sa magandang perspektibo na parang kumbaga hayaan natin na subukan na lang din nila, ma-experience nila. Kasi sila din magde-decide kung ano bang magiging pwede naman silang bumalik Oo. Hindi naman siguro masasayang yun. Unahan muna ng asawa, una muna yung nanay or yung mama or yung papa muna magpunta dito. Kasi yung pagkuha ng pamilya kasi, nakadepende rin yan sa sahod. Nakadepende yan. So, totoo naman talaga yun na nung una kong kinuha yung pamilya ko, una ko kinuha si Daddy Adrian. So, medyo may struggle talaga that time. Pero, nakayanan naman. Kasi totoo talaga na hindi agad-agad magkakaroon ng trabaho yung asawa. Hindi rin agad-agad makakakuha ng allowance. Yung tungkol naman dyan sa pag kinuha mo yung asawa mo, ano ba kagad yung mangyayari? In reality talaga. Yun yung sinasabi ng iba. Pero wag ka kasi isa ka ba makakita na may palibreng paaral sa sa spouse. Tapos may allowance pa pagka nag-aral. Kasi pag nag-aral, dito rin papasok na ang Finland ay hindi English country. So, isa yun din sa disadvantage. Dahil kailangan natin mag-aral. Pero, kung kaya naman ng iba, di ba, kaya namin, kakayanin. Basta, nandoon talaga yung porsigido ka. Determinado ka. Ganon. Porsigido ka talaga na makapunta dun sa bansa na. Nasa tao kasi talaga yan.
Yung iba nga, pupunta sa Germany, pupunta sa iba, di ba, Japan. Nagtsatsaga pa nga sa ano, di ba, sa Nag-aaral ang Middle mahabang East. panahon pag nag-a-apply, di ba, sa Middle East. Di ba? Kumbaga, ano na Kumbaga, lang, maging ikumpara positibo na lang, kayo. oo. Kasi ganyan ang ginawa ko, ikumpara ko na lang din yung, ano, sabihin natin yung iba, sabi nila na mas malaki nga daw yung natitake out pag nasa Middle East ka. Pero, less lang yung, ano, chance na makakasama mo naman yung family mo. So, yun yung iniisip ko. At yung talaga yung safety talaga ng mga anak namin. Ganito rin yan eh. Kung magsisikap at magsasakripisyo lang din kayo sa Pinas, dito na lang. Oo. Di ba pwedeng dito na lang din? Parang ganun. Kaya ano, Diba? kaya sa mga kapwa Pinoy natin, 'di ba? Bigyan natin din ng pag-asa. Kahit konting pag-asa yung kapwa Pinoy natin na maranasan din nila na ano, yung matupad yung pangarap nila na katulad natin, tayo nga masaya na tayo makakita ng snow eh, 'di ba? Isa yung sa pangarap natin. Sipin nyo, walang gusto kagad kasi madali lang yung trabaho. Lagi nyo na lang isipin na wala namang madaling trabaho eh. Lahat yan magsisimula talaga sa mahirap. So far naman sa ngayon, ano, masaya kami. Nasa tao yan. Kung ikaw masinop ka, matyaga ka, kaya mo i-manage yung financial ano mo. Tsaka totoo yun, for sure, yung ibang mga nag-comment doon, 'di ba, mga matatagal na rin dito, 'di ba? Kaya wag natin silang iano. May disadvantage. Lahat naman ng bansa may disadvantage talaga. Parang tao yan eh. May good side, may bad side. May ganun. So, ganun lang din. Ano, nobody's perfect. No count is perfect. Ano ba? The world is not perfect. Ako, i-encourage ko kayo. Hindi dahil nakapunta kami dito. Hindi. Kasi ako, bilang gusto namin maranasan nyo. Gusto kong i-encourage yung mga hindi tao yung hirap na parang hopeless na sila kasi nga gusto nilang guminhawa yung buhay. Pwede naman mangyari yan. Basta magsikap lang kayo, magtsatsaga. Basta huwag ka lang maangal. Lahat naman ng paghihirap pagdating ng panahon. Tsaka depende talaga kung paano ka pumasok dito. Kasi madalas talaga ang mga nahirapan talaga yung mga pumapasok ng student pathway. Kasi alam natin, million talaga yung ginagastos. Yun talaga. Pero kung talagang ang pinasok mo dito ay working visa and then legit talaga, like pumasok ka dito na yung promise na trabaho talaga is meron, hindi ka talaga mahihirapan ng masyado. Kasi sinasabi ko talaga na pagpunta dito sa Finland, kailangan nyo talagang mag-aral ng finish. Pero depende yun sa sa career na na papasukan nyo kasi usually sa profession. Kasi kung caregiver, nurse ka talaga, kailangan talaga. Pero kung alam ko sa cleaner, hindi naman din. So, depende yan. Pero talagang yun naman talaga ang pinaka number one nila is matuto ka sa lingwahe nila. Yun naman. May nabasa ako sa comment dun may nabasa ako na welder sila pero hindi na daw masyadong hindi sila nag-aaral ng So, yun naman, kung skilled ka, tapos, diba, basta depende, kailangan mo lang din talaga maghintay. Huwag mong madalin, kasi madalas, pagka talaga nagmamadali, doon talaga tayo na papasukan ng na bubuyo ng mga scammer. So, nagkakaproblema. Yun. So, right now, happy kami, kontento kami, kung anong meron kami. And pagdating naman sa healthcare, masasabi ko talaga magagaling pa rin talaga yung mga Filipino nurses. Pero yun yung mga nakikita namin na parang advanced technology lang talaga sa medical. Yun ang mga nakikita namin na kung tatanungin, kamusta ba yung mga kumbaga sa amin lang yun hindi namin generalize sa experience. Magagaling talaga yung mga Filipino nurses. Tsaka dito, sa case po namin, like si Daddy Algie kasi nagkasakit pagdating dito, hindi libre yung medical niya. Hindi libre. Isa yan sa isisingit ko. Hindi libre, pero makakapagpa-check up ka nang wala kang babayaran. Kasi ang babayaran mo later on na yun. Like, isang buwan bago dumating yung bill. Ganon. So, may babayaran pa rin talaga. Pero sa mga bata, libre ang healthcare. Yes, sa mga bata. And then, kung employed ka, katulad ko, employed ako, so, libre din yung healthcare ko.
And then transportation, napaka-effective yan. Diyan ako proud. Yun nga lang, may type talaga kailangan maaga ka. So, makikita mo naman yan eh. Nasa iyo naman yan eh. Hawak, kumbaga makikita mo yung oras mo, kung anong oras ka, katulad ngayon, papasok ako. So, makikita mo yung oras, kung anong oras sa alis ng bus. So, dapat maaga ka talagang kumilos pa, hindi ka mali. So, yun. Yung mga tao nga lang dito, responsable sila sa oras ng mga biyahe nila. Yun yung parang may tuturo dito. Yun ang may tuturo dito na i-manage mo yung oras mo kung aalis ka ng ganito. Siyempre, hindi ka magpapapetiks-petiks. Tapos, from time to time, mag-check ka ng email, check ka. ng weather, yan. Yan yung mga, like, sa Pilipinas, parang okay na, lumipas yung hour. Pero dito talaga, yan ang, magiging aware ka sa paligid mo. Magiging responsable ka sa mga bagay-bagay dito. Oo, nakadepende ka sa weather kung anong susutin mo. Diba? So, kailangan mo mag-check. Maganda naman dito, mag-check na din talaga agad kung anong weather bukas, ganun, the next day, ganyan, kailan mag-i-snow, kailan iinit. So, ayun naman. And then, what else pa? Tsaka, dagdag ko lang. Kada lugar naman dito, meron silang active yung mga truck nila na wina-wipe yung mga snow sa kalsada. Nagsasaboy ng mga pebbles. And itong good thing gandolas. Oo, sorry that. Yan. So, good thing dito kasi sa case ng anak namin, may autism siya. Nung nagkaroon kami ng meeting, sa ibang vlog naman to kasi medyo mahaba na. Pero iyaano ko lang na doon namin nakita na hindi nila pinapabayaan yung anak namin. Like, yung inaano talaga nila na, huwag kayo mag-alala, safe yung anak niyo sa amin. Sisiguraduhin namin na may bibigay namin kung ano yung nararapat para sa kanya. So, sa ibang vlog naman yun, iyaano ko lang. So, yun. Yun ang okay dun. Tsaka, yun nga, tungkol dun sa mga issue na parang discouragement sa mga hayaan natin. I-hire na mga Pinoy dito. Please, wag tayong ganun. Kaya, alam nyo, wag na natin kumbaga kapwa Pinoy, lulukuhin pa natin, diba? Hindi naman sa pero may isolated case na nangyari sa mga Pinoy na na-hire na pagdating dito na wala ng trabaho. Kaya yun talaga yung iba talaga na nakaranas ng hirap kasi hindi naman sa pero kapwa Pinoy pa yung. Yun guys, tatapusin na namin tong vlog ngayon. And then kung may question pa kayo na hindi na sabi namin dito sa vlog, just comment your question in the comment section. May rhyme. So, yun lang guys. And sa mga new subscribers, huwag niyo kalimutan subscribe of course yung YouTube channel ko. Thank you so much for watching. Bye-bye. Good luck. Sana matupad niyo yung mga dreams niyo. Tiwala lang. Dasal, trust God. Bye-bye. Mangyayari. See you all in my next vlog and live. Bye-bye. Bye-bye.